Habang naglalakbay si Ginko sa kabundukan upang bisitahin ang kanyang kaibigan na si Adashino, nadaanan niya ang isang kakaibang swamp, tila buhay ito at gumagalaw. Doon niya nakilala si Ayu, isang mahiwagang dalaga na tila nakatira sa loob ng gumagalaw na swamp. Naisip niyang ito ay hindi pangkaraniwan, kaya't itinuloy niya ang kanyang paglalakbay patungong bayan ni Adashino, isang kolektor ng mahiwagang bagay na may kaugnayan sa mushi. Dala ang hinala na may mushi sa likod ng kababalaghang ito. Ipinakita ni Ginko sa kanya ang mga kakatuwang bagay tulad ng sungay ng Onmushi at isang berdeng tasa na iginuhit ni Shinra, karakter sa episode 1. Labis na interesado si Adashino, ngunit sinabi ni Ginko na handa lang siyang ipagbili ang mga ito kung tutulungan siya ni Adashino sa isang misteryo. Sinimulan ni Ginko ang kanyang kwento tungkol sa swamp na gumagalaw at ang dalagang si Ayu. Naging palaisipan kay Ginko kung paano lumilitaw ang swamp sa iba't ibang lugar, at sa kanyang obserbasyon, mukhang patungo ito sa dagat. Sa pag-uusap nila ni Ayu, sinabi nitong ang swamp ay isang living swamp, isang anyo ng buhay na hindi nakatali sa isang lugar lamang. Nabanggit ni Ginko ang alamat ng Suika, isang colorless liquid mushi na nananatili sa mga stagnant waters. Sino mang makainom nito nang hindi sinasadya ay hindi na makakahinga maliban kung palaging nakasayad sa tubig. Sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang nagiging transparent at tuluyang natutunaw, nagiging isa sa tubig. Nang tanungin ni Ginko kung paano napunta si Ayo sa swamp, ikinuwento niya ang isang malagim na nakaraan. Matagal na ang nakalipas, nang bumaha sa kanilang bayan, isinakripisyo siya bilang asawa ng Diyos ng tubig upang mapayapa ang galit ng kalikasan. Hinayaan siyang malunod sa tubig, ngunit sa halip na mamatay, isang berdeng tubig ang lumapit sa kanya at bumalat sa kanyang katawan. Sa kanyang paggising, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng swamp, buhay at walang kaalam-alam kung paano siya nakaligtas. Dahil dito, naniwala si Ayu na ang swamp ang nagligtas sa kanya at nagbigay ng pangalawang buhay.